Yung relasyon natin sa Panginoon, pagka nagkaroon tayo ng intimate, pagka genuine yan, hindi tayo kahit kailan pababayaan ng Panginoon. Sa hirap, sa ginhawa, sa sarap, sa dusa, lahat, nandyan si Lord para sa atin. Okay, ikwento ko lang po yung mga naranasan ko nung nag-training po ako. Ito lang po, isang maliit lang po ng part ng history ng aking buhay po. Ngayon narito po ako. Basilan. Nagbasilan po ako. So, nung papunta na kami from Davao del Norte, may tawag. Yung buong batalyon nyo pupunta ng Basilan. Okay? So, ako naman po, since from tiga Pasay City po ako, tiga Bilimot po ako. Tapos, dito na lang po kami nakapagano sa Taguig. Laking Manila po ako. So, syempre, yung naririnig po natin sa Basilan before is, alam niyo po yun, yan po ang naririnig natin. Ako po nung nasa Davao del Norte po kami, gawa po ng aking trabaho, Sambuanga, papasok po kami sa isla ng Basilan. Ngayon, sa Basilan po, dumating yung point po na doon na talagang umiyak ako. Dahil kasi hindi po ako sanay. Hindi ako sanay bilang taga Manileño na papunta doon sa lugar na yon. Especially yung naririnig ko po na ganito, ganyan. Tapos yung mga nauna po sa amin na na unit, that is Marines, ang video nila. Yung po yung pinapanood, yun din po yung yung laman ng cellphone. So kami pong bagong dating, hindi po naiiwasan. Napapanood namin din kasi pinapasahan kami. Ano ba nangyari sa kanyang unit? Nahuli ng ganyan po. Okay. Ako po, umiyak po ako. Nagtanong ako, Lord, ano po ba yung reason? Ano po ba yung dahilan? Bakit po ako narito ngayon? Bakit niyo po ako pinadala dito? Umiiyak ako. Sabi niya, ang pumasok sa akin, ang binigay na ni Lord sa akin is be still and know that I am God. Kumbaga, pagkatiwalaan mo ko. Hindi mga kasama, hindi aksidente na tayo ngayon ay naglalaro ng basketball, na nagsasalita, nag-uusap sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi to, pagkakataon lang yan. Hindi. Ginamit ni Lord kami para makilala kayo at para makilala nyo rin si Jesus Christ. Okay, balik po tayo. Yun pala, pagdating ko sa Basilan, lahat ng kwento pala doon is hindi totoo. Pero at the end of the ng kwento, yung Basilan po pala, isang napakagandang lugar po pala talaga. Ngayon, nung nagpunta kami doon, una syempre hindi po sanay, takot. Although meron kaming kada lumalabas kami, may dala kaming baril. May baril kami. Talagang hindi kami lalabas ng barracks. Kung wala kaming baril. Mahirap na. So labas kami. Labas, baril. Tumatagal ang panahon, nakukuha namin yung loob ng mga Muslim. Mga Muslim na kababayan natin ng mga Pilipino rin. Tapos, yung pala, ang gusto rin pala nila is kapayapaan. Biruin nyo, parehas pala natin ang gusto ng kapayapaan. Hindi lang tayo nagkakaintindihan. So, from that, marami tayong naging kaibigan, dahan-dahan, nagkakaroon na ng mga churches doon. So, lately, meron din po kasi kaming church doon. Yung isa rin ninong ko, nandun na rin po, nakatira. So, meron na rin pong church doon ng True Vine. So, yung huling balita ko po, yung sinasabi nila na ganun, nabago na po yun. Tapos, ipinakita sa akin ng Panginoon na tignan mo tong lugar na to. Time will come, mababago to.
dahan-dahan, yung mga anak ng Panginoon makakarating dito, makakilala lahat sa Panginoon. Kaya ulitin ko, hindi aksidente na nandito kayo ngayon, nandito kami ngayon, naglalaro tayo ng basketball, walang aksidente sa Panginoon. Pagkatiwalaan natin ang Panginoong Hesus at ibibigay niya sa atin lahat ng kinakailangan natin. Sapat, diglig, at umaapaw pa. Pagkatiwalaan natin siya, ang puso natin, ibigay natin sa Kanya. Ako kasi ganun parang, Lord, bakit ba ako nandito? Yung anuhan dito, yung napapanood ko, talagang parang sabi niya, chill ka lang. Chill ka lang. Ako ang Panginoon Ako ang author ng buhay mo. Huwag kang mangamba. Sagot kita. Yun yung sinabi niya sa akin. Magmula nun, ngayon, yung ganda ng Basilan, pati yung mga yung mga beach nila, Malamawi, yung Boracay, wala yan. Yung Big Beach, meron din sila doon. Pagka tumingin ka sa pagka nakasakay ka ng aeroplano, pagtingin mo sa iba, kulay pink talaga yan. Pink Beach ang tawag. So, maraming magandang bahagi na pinakita sa akin doon na akala natin, narinig lang natin sa balita, mali. Pero hindi pala totoo. Once na nandun na kayo, makikita nyo ang ganda ng lugar na yun. So, yun yung isa sa mga parte ng buhay ko na may share ko sa inyo. Magtiwala tayo sa Panginoon, magtiwala tayo kay Jesus Christ. Siya ang bahala sa atin. Lahat na bibigay niya para sa atin. Yun lang. Thank you. Magandang gabi.